Isang pirasong papel, isang gabi ng pagtataksil. Habang nagluluto ako ng paborito mong ulam, pinaplano mo na pala ang aking pagbagsak sa piling ng iba. Tinawag mo akong walang kwentang asawa, ngunit hindi mo alam ang kusinang ito ang magiging lulutuan ng iyong kahirapan. Tapos na ang pagtitiis, Enzo. Ang dating anino mo ngayon ay magiging mitya ng iyong pagkawasak. Sino nga ba ang tunay na talunan? Konting tiis na lang, Selena. Isang pirma na lang mula sa hangal na babaeng iyon at magiging atin na ang lahat. You know, I can't stand her anymore. Amoy bawang at laging pagod. She's just a tool for my success, and once I have the Dalisay legacy, itatapon ko na siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Enzo ay tila mga bubog na pilit isinusubo kay Mariel. Bawat letra ay humihiwa sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Enzo. Ang kanyang katawan ay tila naging yelo sa gitna ng init ng kanilang tahanan. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na pelus na kahon, isang mamahaling relo na pinag-ipunan niya, ng lihim upang iregalo sa kanilang ika-5 anibersaryo ngayong gabi. Sa kusina naghihintay ang mesang puno ng paboritong pagkain ni Enzo. 6 na oras na nagbabad si Mariel sa usok at init-maingat na inihanda ang kare-kare at adobo na tanging siya lang ang nakakakuha ng tamang timpla para sa panlasa ng asawa. Ang kanyang mga paa ay kumakabog sa pagod, ang kanyang mga kuko ay may bakas pa ng lila mula sa pagbabalat ng mga sangkap. Ngunit baliwala ang lahat ng iyon dahil ang tanging hangad niya ay makitang ngumiti ang lalaking minahal niya higit sa kanyang sarili. Ngunit ang ngiting narinig niya mula sa loob ng silid ay hindi para sa kanya. Ito ay ang mapang-uyam na tawa ni Enzo, ang tawang ibinibigay niya sa tuwing may naloloko siyang kalaban sa negosyo. Nanginig ang mga kamay ni Mariel. Ang pelos na kahon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Walang ingay na bumagsak ang kahon sa makapal na alpombra, ngunit para kay Mariel ang pagbagsak na iyon ay mas malakas pa sa pagguho ng isang bundok. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Bawat tibok ng puso ay nagdadala ng hapdi na gumagapang hanggang sa kanyang mga mata. Gayunpaman, walang luhang lumabas. Ang sakit ay masyadong malalim para sa simpleng pag-iyak. Ito ay ang uri ng sakit na pumapatay sa bawat hibla ng pagkatao. Napatingin siya sa kanyang kaliwang kamay, sa gintong singsing na simbolo sana ng kanilang walang hanggang pangako. Ngayon ang gintong iyon ay tila naging isang mainit na bakal na pumapaso sa kanyang balat. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang pagpili niyang manatili sa anino, ang pagpapanggap na siya ay isang ordinaryong may bahay lamang, upang hindi maapakan ang ego ni Enzo, ang pagtalikod sa kanyang marangyang pangalan. Bilang isang dalisay, lahat ng iyon ay naging basura sa isang saglit. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hanging pumasok sa kanyang mga baga ay tila may halong lason. Tinalikuran niya ang pintong iyon at dahan-dahang naglakad pabalik sa kusina. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Tiningnan niya ang mga pagkaing nakahain sa mesa, ang mga pagkaing inihanda niya, nang may pag-ibig na ngayon ay tila mga labi na lamang ng isang namatay na pangarap. Kinuha niya ang sandok, ngunit imbes na maghain, ay nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Sa loob ng 5 taon, naging anino siya ni Enzo. Naging alipin siya ng sarili niyang pag-ibig. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng amoy ng bawang at ng pait ng katotohanan, isang bahagi ng kanyang puso, ang tuluyang namatay, at isang mas matalim na bahagi ng kanyang pagkatao, ang nagsisimulang magising. Hanggang kailan nga ba ang hangganan ng pagtitiis ng isang babaeng itinuring mong basura, habang siya ang nagbigay sa iyo ng langit na tinatapakan mo ngayon? Mariel, bakit ba ganito ang amoy ng bahay? It's so suffocating. Hindi mo ba alam na galing ako sa trabaho at pagod ako, tapos sasalubungin mo ako ng amoy ng kusina? Ang boses ni Enzo ay kasing talim ng labaha, bawat salita ay may layuning maliit-liitin ang mundong ginagalawan ni Mariel. Lumabas siya ng opisina habang inaayos ang kanyang manggas. Hindi man lamang tinignan ang pawisang mukha ng asawa o ang mesang puno ng pagkaing unti-unti nang lumalamig. Pasensya na, Enzo. Nagluto lang ako ng paborito mo para sa anniversary natin, mahinang sagot ni Mariel. Pinilit niyang pakalmahin ang panginginig ng kanyang boses.
Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong isampal sa mukha nito ang bawat salitang narinig niya kanina, ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang pagtitiis ay isang sining na matagal na niyang pinag-aralan. Lumingon si Enzo, isang mapanghamak na tingin ang ipinukol niya sa suot na apron ni Mariel. Anniversary Mariel, look at you. You're obsessed with these trivial things while I'm out there building an empire. Ang kailangan ko ay asawang makakatulong sa akin, hindi yung nakatali sa kalan. Huwag mo akong sisihin kung bakit mas gusto kong manatili sa opisina kaysa umuwi rito. Ang sakit ay tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang puso. Gaslighting. Ito ang sandata ni Enzo, ang baliktarin ang katotohanan hanggang sa maniwala si Mariel na siya ang may pagkukulang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumagos ang lason. Sa halip naging panangga ito ni Mariel. Kinabukasan, imbes na magmukmok, maagang gumising si Mariel. Nagsuot siya ng isang simpleng blusa, inayos ang buhok sa isang maayos na pusod, at naghanda ng isang espesyal na lunchbox. Kung ang tingin sa kanya ni Enzo ay isang walang kwentang may bahay, gagamitin niya ang papel na yon upang makapasok sa lungga ng leon. Pagdating sa opisina ng Villarreal Real Estate, sinalubong siya ng mga mapang-uring tingin ng mga empleyado. Para sa kanila siya ang misteryosong asawa na tila walang alam sa rangya ng kumpanya. Sa labas ng opisina ni Enzo nakita niya si Selena. Ang babae ay nakasuot ng isang fitted na red suit, ang bawat galaw ay puno ng awtoridad at pang-akit. Oh Mariel, nandito ka na naman. You know Enzo is very busy with the Dalisay project. Hindi siya dapat naiistorbo ng mga ganitong domestic matters ni Selena sabay tingin sa bitbit na lunchbox ni Mariel na tila ba ito ay isang dumi. Kailangan niyang kumain Selena. Masama ang magtrabaho ng walang laman ang tiyan nakangiting sagot ni Mariel. Ang kanyang tinig ay malumanay ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Pumasok siya sa loob nang hindi nagpapaalam. Nagkataon namang may biglang tumawag kay Enzo, kaya lumabas ito saglit kasunod si Selena. Naiwang mag-isa si Mariel sa loob ng opisina. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis ang kanyang bawat galaw. Hindi siya naghanap ng pera o alahas. Dumiretso siya sa ibabaw ng lamesa ni Enzo, kung saan nakalatag ang mga blueprint at isang makapal na folder na may tatak na project silungan. Sa unang tingin mukha itong isang charity housing project para sa mga mahihirap sa labas ng Maynila. Ngunit nang buuklatin niya ang listahan ng mga target properties for liquidation, tumigil ang mundo ni Mariel. Ang kanyang daliri ay huminto sa isang pamilyar na pangalan. Rosa Santos, Block 12, Lot 4, San Jose District. Si Nanay Rosa, ang matandang babaeng nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Ang tanging taong tumitingin sa kanya, hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang anak. Nakasulat sa tabi ng pangalan nito ang salitang eviction immediate. Naramdaman ni Mariel ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Hindi lamang siya ang niloloko ni Enzo. Ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama, ang Dalisay Holdings, ay ginagamit ni Enzo upang tustusan ang kanyang karangyaan habang dinudurog ang buhay ng mga taong walang kalaban-laban. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang isinara ang folder at bumalik sa pagkakaupo sa sofa, hawak ang lunchbox. Pagpasok ni Enzo bakas ang inis sa kanyang mukha. Mariel? I told you don't touch anything on my desk. Umalis ka na, may meeting pa kami ni Selena. Tumayo si Mariel, ang kanyang mukha ay nananatiling inosente, ngunit sa loob niya ang bawat salita ni Enzo ay nagdaragdag ng gasolina sa apoy ng kanyang galit. Sige Enzo, mauuna na ako. Huwag mong kakalimutang ubusin ang dala ko. Habang naglalakad palabas ng gusali, hindi na kailangan ni Mariel ng luha. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang panata. Ang masunuring anino ay tapos na sa pagtatago. Ang bawat pangalang nakita niya sa listahang iyon ay magiging saksi sa pagbagsak ni Enzo Villarreal. Ngunit paano niya ililigtas si Nanay Rosa kung ang mismong batas ay tila hawak na ni Enzo sa kanyang mga kamay? Ang init ng singaw mula sa masikip na eskinita ng San Jose District ay tila mabigat na kumot na yumayakap sa balat ni Mariel. Malayo ito sa malalamig na pasilyo ng kanilang mansyon o sa marangyang opisina ni Enzo. Dito amoy estero ang hangin at magkadikit ang mga bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Naglakad si Mariel nang nakayuko, suot ang isang simpleng t-shirt at lumang pantalon, pilit itinatago ang sarili,
mula sa mapanuring mga mata ng mga dumaraan. Ang bawat hakbang niya ay bumibigat habang papalapit sa isang pamilyar na maliit na tarangkahan. Ang kalampag ng kinakalawang na rehas na binubuksan ay umalingaw sa tahimik na bakuran. Sa isang sulok nakaupo sa isang lumang silyang ratan, ang isang matandang babae. Ang mga mata nito ay binalot na ng ulap ng katarata at ang balat ay tila natuyong dahon sa tag-init. Sino yan nanginginig ngunit may bakas ng lambing na tanong ng matanda kinakapa ang hangin. Hindi napigilan ni Mariel ang pagpatak ng kanyang luha. Lumapit siya ng mabilis at lumuhod sa harap ng matanda, kinukuha ang mga magaspang nitong kamay upang idampi sa kanyang pisngi. Nanay Rosa, ako po ito, si Mariel. Namilog ang mga malalabong mata ng matanda. Binalot nito ng panginginig na mga daliri ang mukha ng dalaga, tila kinakabisado ang bawat kurba ng kanyang pinakamamahal na alaga. Diyos ko, ang aking anak, bakit ka na parito? Napakainit dito, hindi sanay ang balat mo. At bakit tila umiiyak ka? Umiling si Mariel, pilit na nilulunok ang bikig sa kanyang lalamunan. Wala po ito, nanay. Namiss ko lang po kayo. Ngumiti si Nanay Rosa, isang ngiting nagpamukha sa kanyang tila isang anghel sa gitna ng karalitaan. Inayos nito ang ilang hibla ng buhok na tumakas mula sa ipit ni Mariel. Huwag ka nang mag-alala sa akin dito, anak. Mabait talaga ang asawa mo. Hulog siya ng langit sa atin. Tila may malamig na patalim na sumaksak sa dibdib ni Mariel. Natigilan siya. Po, anong ibig ninyong sabihin kay Enzo? Kumuha ng malalim na hininga ang matanda bago nagpaliwanag. Ayon kay Nanay Rosa, dumalaw si Enzo ilang buwan na ang nakararaan. Ginamit nito ang pangalan ni Mariel upang makuha ang tiwala ng matanda. Hiniling ni Enzo ang orihinal na titulo ng maliit na lupang kinatitirikan ng bahay, kapalit daw ng isang investment sa isang bagong housing project kung saan mabibigyan si Nanay Rosa ng mas maayos at mas ligtas na tirahan. Dahil alam ng matanda na asawa ito ni Mariel, walang pag-aalinlangang ibinigay niya ang tanging yaman na naipundar niya sa buong buhay niya. Sabi ni Sir Enzo, papalaguin daw niya ang halaga nito para hindi na ako mahirapan sa pagtanda ko. Gusto ko sanang itabi para may maipamana ako sa iyo kahit alam kong marami na kayong pera. Ang bait ng asawa mo, Mariel. Mahal na mahal ka niya, kaya inaalagaan niya pati ang mga taong mahalaga sa iyo. Bawat salita ni Nanay Rosa ay lasong pumapatay sa natitirang pasensya ni Mariel. Ang kabaitan ng matanda, ang bulag nitong tiwala, ay ginamit ni Enzo bilang sandata upang pagnakawan ito. Ginamit ng kanyang asawa ang kanyang pangalan upang manloko ng isang inosenteng taong walang ibang ginawa kundi magmahal. Binalot ni Mariel ng mahigpit na yakap ang matanda. Naramdaman niya ang matutulis na buto sa likod ni Nanay Rosa, ang kahinaan ng isang katawang matagal nang ibinigay ang lakas para sa pag-aalaga ng iba. Sa yakap na yon, may isang tahimik na sumpa si Mariel, hindi niya hahayaang mayakap ng lamig ng lansangan ng babaeng nagbigay sa kanya ng init ng isang ina. Habang nakayakap si Mariel, isang malakas na hampas sa labas ng yero ang yumanig sa payapang hapon. Sunod-sunod na malalakas na katok ang umalingaw sa pintuan. Bumitaw si Mariel at nagmamadaling lumabas upang harapin kung sino man ang nanggugulo. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng munisipyo kasama ang 2 gwardya mula sa isang pribadong kumpanya ang nakatayo sa labas. Walang sabi-sabing inabot ng lalaki ang isang opisyal na dokumento kay Mariel. Mabilis na binasa ng mga mata ni Mariel ang nakasulat. Tila naubos ang dugo sa kanyang buong katawan. Isa itong abiso ng demolition. Nakasulat sa makapal na letra na ang lupa ay pagmamay-ari na ng Villarreal Real Estate. At sa ilalim ng papel nakasaad ang taning kailangang lisanin ang lugar sa loob ng 72 oras bago dumating ang mga bulldozer upang gibain ang lahat ng nakatayo roon. 72 oras na lamang at mawawala ng masisilungan si Nanay Rosa sa utos mismo ng asawang pinaglutuan niya ng hapunan kagabi. Paano niya pipigilan ang paparating na pagkawasak nang hindi ibinubunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan? Ang halimuyak ng nasusunog na kandila at ang alimuom ng lumang kahoy ay nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan sa loob ng lumang simbahan kung saan palihim na nagtungo si Mariel. Nakaupo siya sa pinakadulong hilera ng mga upuan, balot ng itim na balabal ang kanyang mga balikat. Sa labas patuloy ang pag-ikot ng mundo, ngunit sa loob ng sagradong pader na ito, dala niya ang bigat ng mundong unti-unting gumuguho. Ang mabibigat at kalmadong mga hakbang ng isang lalaki
ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo palapit sa pwesto kung saan siya nakaupo. Hindi na kailangang lumingon ni Mariel para malaman kung sino ito. I received your urgent message, Mariel. It's been 5 years since you last called for me, malalim at seryosong bati ng pamilyar na boses. Tiningala niya ang lalaking naupo sa kabilang dulo ng mahabang upuan, si Attorney Rafael Ilagan, ang pinagkakatiwalaang abogado at tagapagtanggol ng kanyang yumaong ama. Hindi tulad ni Enzo na ang tingin sa kanya ay isang palamuti sa bahay, ang mga mata ni Rafael ay laging puno ng paggalang. Tinitingnan siya nito hindi bilang isang mahinang may bahay, kundi bilang tunay na tagapagmana ng Dalisay Holdings. Wala na akong ibang matatakbuhan, Rafael. Akala ko sapat na ang ibigay ko kay Enzo ang lahat para manatiling buo ang pamilya namin. But I was terribly wrong. He didn't just betray our marriage, he betrayed my father's legacy, basag. Ang tinig na pagsisimula ni Mariel. Matiyagang nakinig si Rafael habang ibinubunyag ni Mariel ang bawat mapait na katotohanang natuklasan niya. Mula sa patagong relasyon nito kay Selena, ang mga peking papeles hanggang sa napipintong paggiba sa bahay ni Nanay Rosa sa loob lamang ng 72 oras. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mariel, nakikita ni Rafael ang pagkadurog ng isang babaeng minsan nang isinuko ang lahat para sa maling tao. Ginamit niya ang pangalan ko, Rafael. Ginamit niya ang tiwala ng nag-alaga sa akin para pagnakawan ito. Hindi ko na kaya. Masyado na siyang naging gahaman, patuloy ni Mariel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang laylayan. Isang mainit na luha ang tuluyang nakawala sa kanyang mga mata, isang patunay ng labis na pagkapagod. Bago pa man niya ito mapunasan ng kanyang sariling mga palad, isang malinis at puting panyo ang maingat na inilahad sa kanyang harapan. Napatingin si Mariel kay Rafael. Walang bakas ng awa sa mga mata ng abogado kundi isang tahimik at matibay na suporta. Isang simpleng kilos ang pag-abot ng panyo, ang hindi paghusga sa kanyang kahinaan na hindi kailanman ginawa ni Enzo sa loob ng 5 taong pagsasama nila. Kinuha ni Mariel ang panyo at nadama ang lambot nito laban sa kanyang nanginginig na pisngi. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw ng kalbaryo, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. The Villarreal real estate might be under his control right now, Mariel, but he is getting too arrogant. He forgot that the foundation of his entire empire is built on the Dalisay soil, kalmadong paliwanag ni Rafael. Ang kanyang boses ay nagbibigay ng isang pambihirang kapanatagan. We can file an urgent injunction to stop the demolition of Nanay Rosa's house tomorrow morning. I will personally handle the judge, but this is just a temporary band-aid, Mariel. Enzo will not stop until he liquidates all those properties. Ano ang kailangan nating gawin para tuluyan siyang matigil, desperadang tanong ni Mariel? Kinuha ni Rafael ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase at maingat itong inilapag sa pagitan nila. This is your father's master deed. The fail-safe clause he instructed me to keep hidden until you are ready. Nakasaad dito na anumang oras na mapatunayang ginagamit ng lupon ng kumpanya sa pandaraya, ang buong kapangyarihan ay automatikong babalik sa nag-iisang tagapagmana. You have the power to strip him of everything, Mariel. Pero bago natin ito gamitin, kailangan natin ng matibay na ebidensya ng kanyang pagnanakaw upang hindi na siya makabangon pa. Tinitigan ni Mariel ang sobre. Sa loob ng makapal na papel na iyon ay ang kapangyarihang matagal na niyang itinakwil kapalit ng isang pag-ibig na naging kasinungalingan. Tinitigan siya ng maigi ni Rafael, ang boses nito ay may halong hamon at naghihintay na pag-asa. Nandito ang lahat ng sandata, Mariel. Ang tanong na lamang ngayon, handa ka na bang bawiin ang kahariang kinuha nila sa iyo? Ihanda mo ang pinakamahal nating wine, Mariel. Selena is a refined guest, hindi siya katulad ng mga kaibigan mong sa palengke lang ang punta. Make sure everything is perfect, ayaw kong mapahiya sa kaysa isang taong nakakaintindi sa bigat ng trabaho ko. Ang boses ni Enzo ay tila isang utos sa isang katulong hindi pakiusap sa isang asawa. Habang sinasabi niya ito, hindi man lang niya tinignan si Mariel. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relos sa harap ng salamin. Sa kusina, ang bawat galaw ni Mariel ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Ang bawat plato ng porselana na inilalapag niya sa lamesa ay may kasamang hiningang malalim. Nakasuot siya ng isang simpleng bestido at apron ng kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, ang imahe ng isang masunuring asawa na walang ibang alam kundi ang pagsilbihan ang kanyang Panginoon. Sa kabilang banda, si Selena ay dumating na suot ang isang itim na silk dress
na yumayakap sa kanyang katawan, ang bawat hakbang ay puno ng mapanghamak na kumpiyansa. Napakaganda naman ng bahay niyo, Enzo. So, traditional. Bagay na bagay sa taste ni Mariel Anicelina habang iginagala ang paningin sa sala, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. At ang bango ng niluluto mo, Mariel. Nakakamangha kung paano mo nagagawang maghapon sa kusina habang kami ni Enzo ay pagod na pagod sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ngumiti lamang si Mariel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Selina. Alam mo naman dito lang ako magaling sa mga bagay na hindi nangangailangan ng utak. Di ba isang maikling tawa ang kumawala kay Enzo? Exactly. Kaya nga kailangan ko ang isang Selina sa opisina at isang Mariel sa bahay. Balance, right? Nagsimula ang dinner na puno ng tensyong tanging si Mariel lang ang nakakaramdam. Habang nagsasalin siya ng wine sa baso ni Selina, naramdaman niya ang sadyang pagdampi ng mga daliri ng babae sa kamay ni Enzo sa ibabaw ng lamesa. Hindi siya kumibo. Pinanood niya kung paano sipsipin ni Selina ang alak, ang labi nito ay may bakas ng pulang lipstick na tila dugo sa puting kristal. Enzo, we need to finalize the Dalisay paperwork tomorrow. Pag-iiba ng usapan ni Selina, ang kanyang tono ay naging seryoso at puno ng awtoridad. Ang tagapagmana ng Dalisay Holdings ay nananatiling multo. Walang nakakakilala sa kanya, walang nakakaalam kung nasaan siya. It's the perfect loophole. Uminom din si Enzo at tumango. Don't worry, bukas pipirmahan ko ang mga dokumento bilang proxy. Gagamitin natin ang forged signature na ginawa natin. Once the board sees the signature of a Dalisay, wala na silang magagawa. Dalisay Holdings will officially become a shell for our private accounts. Sa kusina, habang nagkukunwaring naglilinis ng mga kaldero, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawa ay tila mga pako na ibinabaon sa krus ni Mariel. Ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama sa dugo at pawis, ang pangalang Dalisay, na simbolo ng dangal, ay ninanakaw na sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang pinakamasakit ay ang marinig ang halakhak ni Selina pagkatapos ng bawat plano. Ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga saksak sa katahimikan ng gabi. Para silang mga buwayang nagpipista sa isang bangkay na hindi pa man lang tuluyang namamatay. Tumayo si Mariel at dahan-dahang lumapit sa lamesa upang kunin ang mga pinagkainan. Sa isang sandali nagtagpo ang paningin nila ni Enzo. Wala siyang nakitang pagsisisi sa mga mata ng asawa kundi pagkabagot at kawalan ng pakialam. Umalis ka na rito, Mariel. Kami na ang bahala rito ni Selina. Magpahinga ka na, mukhang pagod ka na sa pagluluto, pagtataboy ni Enzo. Tumalikod si Mariel, ang kanyang kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi niya naramdaman ang sakit ng kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang pagtitimpe. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang huling bulong ni Selina kay Enzo, isang bulong na sapat na para marinig niya. Bukas, Enzo. Bukas magiging akin na ang lahat, pati ang pangalang Dalisay. Tumigil si Mariel sa gitna ng hagdanan. Ang kadiliman sa itaas ay tila naghihintay sa kanya, ngunit ang liwanag sa kanyang isipan ay mas matindi pa sa anumang unos. Bukas. Ang bukas na pinakahihintay ni na Enzo at Selina ay ang bukas na hindi nila kailanman inasahan. Paano nila pipirmahan ang isang kamatayan kung ang mismong kamatayan ay nakatayo na sa likuran nila, may dalang pluma at puot? Ang kadiliman sa loob ng silid-tulugan ay tila isang malapot na likido na dahan-dahang lumulunod kay Mariel. Sa tabi niya naririnig niya ang malalim at pantay na paghinga ni Enzo, isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng kaligtasan, ngunit ngayon ay tila isang paalala ng bawat kasinungalingang itinanim nito sa kanilang pagsasama. Maingat siyang gumalaw, tinitiyak na ang bawat hibla ng kumot ay hindi lilikha ng anumang tunog na gigising sa natutulog na higante. Dahan-dahang idinapo ni Mariel ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Ang lamig na iyon ay gumapang hanggang sa kanyang mga buto, tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang ituloy ang kanyang binalak. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, isang mabilis na ritmo na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan, ngunit alam niyang ang tunay na magnanakaw ay ang lalaking mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Pagdating niya sa opisina ni Enzo sa dulo ng pasilyo, ang tanging tanglaw niya ay ang malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang anino ng mga gamit sa loob
ay tila mga mapanuring mata na nakamasid sa bawat galaw niya. Naroon ang briefcase ni Enzo, nakalapag sa ibabaw ng lamesang naratila isang kabaong na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Nanginig ang mga daliri ni Mariel habang inaabot ang lock ng bag. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng metal sa trangka ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pigil hininga siyang huminto nakikiramdam kung may nagising sa kabilang kwarto. Ang tanging narinig niya ay ang tila tibok ng orasan sa dingding bawat segundo ay tila isang babala. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag. Sa loob sa gitna ng mga makakapal na kontrata, nakita niya ang maliit na kulay pilak na USB, ang susi sa pagguho ng imperyong itinayo ni Enzo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Mabilis niya itong kinuha at isinilid sa bulsa ng kanyang suot na manipis na cardigan. Ngunit bago pa man niya maisara ang bag, narinig niya ang isang tunog na nagpabato sa kanya sa kinatatayuan. Ang marahang pagkiskis ng tsinelas sa sahig ng pasilyo. Hindi na makahinga si Mariel. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bato. Ang anino sa ilalim ng pintuan ay unti-unting lumalaki, tanda na may papalapit. Mabilis niyang isinara ang briefcase at pilit na ibinalik ang lahat sa dati nitong pwesto, ngunit sa pagmamadali niya, bahagyang tumama ang kanyang siko sa isang baso ng tubig na nakalagay sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pag-awas ng tubig sa sahig at ang marahang paggulong ng baso sa alpombra ay tila isang hudyat. Bumukas ang pinto ng opisina. Naroon si Enzo nakatayo sa may pintuan, gusot ang buhok at naniningkit ang mga mata dahil sa antok. Hawak niya ang kanyang batok, tila naghahanap ng maiinom. Tumigil siya nang makita ang silweta ni Mariel na nakatayo sa gitna ng kadiliman, malapit sa kanyang gamit. Mariel, ang boses ni Enzo ay paos at puno ng pagkalito na unti-unting napalitan ng hinala. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ramdam ni Mariel ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang USB sa loob ng kanyang bulsa ay tila nag-iinit, isang mabigat na sikretong nagbabantang sumabog. Pilit niyang inayos ang kanyang ekspresyon, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi habang dahan-dahang humaharap sa asawa. Enzo? Hindi ako makatulog, mahinang sagot ni Mariel, ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos hindi marinig. I felt thirsty. Akala ko may tubig pa rito sa opisina mo. Nanatiling nakatitig si Enzo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw ni Mariel, pilit na hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang niya ay nagpapaliit sa distansya sa pagitan nila hanggang sa maramdaman ni Mariel ang init ng hininga nito sa kanyang harapan. Tumingin si Enzo sa briefcase na bahagyang nausog mula sa orihinal nitong pwesto. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Mariel. Bago muling nagsalita ang kanyang boses, ay mas malamig na ngayon kaysa sa simoy ng hangin sa labas. Bakit mo hinahawakan ang bag ko, Mariel? Anong tingin mo sa akin, Mariel? Isang tanga na hindi mapapansin ang pagbabago sa sarili kong gamit. Ang boses ni Enzo ay tila isang hagupit sa gitna ng katahimikan. Bawat salita ay puno ng lason at pagdududa. Lumapit siya, ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang lalamon sa maliit na bulto ni Mariel. Ramdam ni Mariel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang USB sa loob ng kanyang bulsa ay tila naging isang pirasong uling na nagbabagang tumutupok sa kanyang balat. Ngunit sa kabila ng takot, na natiling matuwid ang kanyang tayo. Alam niya sa larong ito ang unang kumurap ay talo. Naghahanap ako ng gamot, Enzo. Sumasakit ang ulo ko dahil sa usok sa kusina kanina. Mahinang sagot ni Mariel, ang kanyang boses ay may halong panginginig, isang panginginig na hindi gawa sa takot, kundi isang sadyang pagpapakita ng kahinaan. Akala ko naiwan ko rito ang aspirin ko nung naglinis ako kahapon. Hindi ko sinasadyang mausog ang bag mo. Tumingin ng matalim si Enzo sa kanya, pilit na binabasa ang bawat kislap ng kanyang mga mata. Inabot ng lalaki ang kanyang briefcase at mabilis na binuksan ito. Hinalughog niya ang mga papeles, tinitiyak kung may nawawala. Sa bawat segundo ng paghahanap ni Enzo, tila tumitigil ang pagdaloy ng oras para kay Mariel. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga kamay ng asawa, hinihintay ang sandaling mapansin nito ang kawalan ng maliit na kulay pilak na kagamitan. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Enzo nang isara niya ang bag. Aspirin. Sa lahat ng lugar dito ka maghahanap.
Mariel, stop being so pathetic. Hindi mo ba alam na ang mga gamit ko rito ay mas mahalaga pa sa buhay mo? Isang maling galaw mo lang sa mga dokumentong ito, maaari tayong mawalan ng milyon-milyon. Pasensya na, Enzo. Hindi ko lang talaga matiis ang sakit ng ulo ko pag susumamo ni Mariel dahan-dahang humahakbang paatras patungo sa pinto. Babalik na lang ako sa kwarto. Dapat lang. At huwag mo nang uulitin ang pangingialam sa gamit ko. You're just a housewife, Mariel. Manatili ka sa kung saan ka nararapat sa kusina at sa kama. Huwag mong subukang pasukin ang mundong hindi mo kailanman maiintindihan. Tumalikod si Mariel at mabilis na lumabas ng silid. Pagdating niya sa pasilyo, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang kanyang likod ay basa ng malamig na pawis at ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelo sa sobrang panghihina. Ngunit sa gitna ng kanyang pagod, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kayabangan ni Enzo, ang mismong magiging mitsa ng kanyang pagkatalo. Dahil sa tingin nito, ay masyadong tanga si Mariel, hindi man lamang nito naisip na ang hinahanap niyang USB ay nasa loob na ng bulsa ng kanyang asawa. Bumalik siya sa kwarto at nagkunwaring natutulog, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang pagpasok ni Enzo. Naramdaman niya ang paglubog ng kabilang bahagi ng kama. Inakala ni Mariel na tapos na ang tensyon para sa gabing iyon hanggang sa narinig niya ang marahang pagpindot ni Enzo sa kanyang cellphone at ang pabulong na pakikipag-usap nito sa kabilang linya. Selena, prepare the transfer. I have the master key password. Bukas na bukas din itatapon na natin ang lahat ng ebidensya ng Dalisay Holdings. Ang code ay ang petsa kung kailan namatay ang matandang Dalisay. Napakadaling tandaan, di ba, isang huling parangal para sa kanya bago natin ibaon ang kumpanya niya. Nanigas ang buong katawan ni Mariel sa ilalim ng kumot. Ang petsa ng kamatayan ng kanyang ama, ang pinakamasakit na araw sa kanyang buhay, ay ginagamit na ngayon ni Enzo bilang susi sa kanilang pagnanakaw. Ang bawat salita ni Enzo ay tila isang lason na dumadaloy sa pandinig ni Mariel, nagpapatibay sa kanyang desisyon na tapusin na ang lahat. Ngunit bago pa man siya makagawa ng plano para sa susunod na araw, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang narinig sa malayo papalapit sa kanilang subdibisyon. Kasunod nito ang sunod-sunod na tawag sa cellphone ni Mariel na nakapatong sa nightstand. Nang tignan niya ang screen, ang pangalan ng ospital ang nakasulat. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Si Nanay Rosa. Sasagot na sana siya nang biglang agawin ni Enzo ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang mukha nito ay puno ng pagkairita. Sino ba ang istorbo na ito sa hating gabi, Mariel? Sabi ko sa'yo, patayin mo ang phone mo kapag oras na ng pahinga, Enzo, ibigay mo sa akin yan. Baka importante yan, sigaw ni Mariel, nakakalimutan ng kanyang pagpapanggap. Importante? Wala nang mas importante sa akin. Sabay hagis ni Enzo ng cellphone sa pader dahilan upang mabasag ang screen nito at tuluyang mamatay ang ilaw. Sa gitna ng kadiliman, naiwang nakatitig si Mariel sa kanyang basag na telepono. Ang tanging koneksyon niya kay Nanay Rosa ay nawala na habang ang boses ng ambulansya sa labas ay tila isang babala ng isang mas malaking trahedya. Ano ang nangyari kay Nanay Rosa at paano siya makakatakas mula sa pagkakakulong sa sarili niyang bahay ngayong gabi? Ang basag na salamin ng cellphone sa malamig na sahig ay tila isang malinaw na larawan ng buhay ni Mariel, wasak niyapakan at itinapon ng walang pakialam. Umaga na. Wala na si Enzo sa silid. Umalis ito patungo sa opisina nang hindi man lang lumingon upang tingnan kung humihinga pa ang kanyang asawa. Ginamit ni Mariel ang telepono sa kusina upang tawagan ang ospital. Ang balitang sumalubong sa kanya ay tila isang punyal na ibinaon at inikot sa kanyang dibdib. Inatake sa puso si Nanay Rosa. Ayon sa nurse, kagabi pa lamang ay pinuntahan na ng mga tauhan ni Enzo ang matanda upang pilitin itong lumikas, kahit wala pa ang takdang araw ng demolisyon. Ang labis na takot at stress ang naging dahilan ng pagkawala nito ng malay. Ngayon nakahiga si Nanay Rosa sa isang malamig na kama sa ICU, nakakabit sa mga makinang bumubuhay sa kanya. Hindi umiyak si Mariel. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lamang sa kanyang pagkatao ay isang nagbabagang bakal ng galit na handang sumunog sa buong imperyo ng mga Villarreal. Kinahapunan nagtungo si Mariel sa gusali ng Villarreal Real Estate. Nakasuot siya ng simpleng damit, nagdadala ng ilang pinatuyong Amerikana ni Enzo bilang dahilan ng kanyang pagpunta. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ika-10 palapag,
kung saan matatagpuan ang accounting department. Nakaramdam siya ng matinding tensyon sa paligid. Ang mga empleyado ay nagbubulungan at nagiiwas ng tingin. Papasok sana siya sa isang maliit na opisina upang hanapin ang computer na gagamitin para sa USB nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa siwang ng pintuan ng fire exit. Ang boses ni Selena matalim mapagmataas at puno ng lason. Huminto si Mariel, lumapit sa makapal na pinto ng fire exit at maingat na nakinig. Pirmahan mo na ang confession letter na ito, Lorna. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. We both know you don't have a choice. Sumagot ang isang umiiyak na boses ng babae, boses na punong-puno ng takot at pakiusap. Pero Ma'am Selena, wala po akong kinuha ni isang kusing. Kayo po at si Sir Enzo ang nag-utos na ilipat ang pondo ng Project Silungan sa private offshore accounts ninyo. Ako lang po ang inutusan ninyong mag-ayos ng papeles. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Selena. At sino sa tingin mo ang maniniwala sa isang hamak na accountant na tulad mo, ikaw ang may pirma sa lahat ng release forms? The audit points to you. It's very simple, Lorna. Sign this paper confessing that you embezzled the funds and the company will graciously choose not to press charges. Aalisin ka lang namin sa trabaho. Pero kung magmamatigas ka, bumigat ang paghinga ng babaeng nagngangalang Lorna. Ano po, ang anak mong nasa medical school, sayang naman kung matatanggalan siya ng scholarship at makikita niyang kinakaladkad ang nanay niya ng mga pulis. At ang asawa mong may sakit. Paano siya mabubuhay kung nakakulong ka? Be a good mother, Lorna. Take the fall for us and your family stays safe. Naramdaman ni Mariel ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa tindi ng puot. Ginamit nila ang kahinaan ng isang ina upang pagtakpan ang kanilang kasakiman. Ito na ang sukdulan ng kasamaan ni Enzo at Selena, ang manira ng buhay ng mga inosenteng manggagawa. Narinig ni Mariel ang matatalas na takong ni Selena na naglalakad palayo at ang malakas na pagbukas at pagsara ng pinto sa kabilang dulo ng hagdanan. Pag-alis ng kinakabit ng kanyang asawa, dahan-dahang binuksan ni Mariel ang pinto ng fire exit. Nakaupo sa malamig na sementong hagdan si Lorna. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad, humihikbi, habang hawak ang isang nakarolyong papel na magdadala sa kanya sa impyerno. Hindi mo kailangang pirmahan iyan, Lorna. Napasinghap si Lorna at mabilis na nag-angat ng tingin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ma'am Mariel, anong ginagawa ninyo rito? Narinig niyo po ba? Lumapit si Mariel at umupo sa tabi ng umiiyak na accountant. Hindi niya alintana ang alikabok sa sahig na dumikit sa kanyang damit. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Lorna at pinisil ito ng mahigpit. Isang hawak na nagpapahiwatig na naiintindihan niya ang bigat ng pagiging biktima. Narinig ko ang lahat. At alam ko ang lahat ng ginagawa nila sa pera ng kumpanya malumanay, ngunit matatag na sabi ni Mariel. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Lorna. Alam kong natatakot ka para sa pamilya mo. Pareho tayo. Ginagamit nila ang mga mahal natin sa buhay para patahimikin tayo. Ngunit kung pipirmahan mo iyan, hindi lang ang pamilya mo ang wawasakin nila, kundi pati na rin ang daan-daang pamilyang umaasa sa Project Silungan. Umiling si Lorna, ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Wala po akong laban sa kanila, Ma'am Mariel. Napakayaman ni Sir Enzo. Wala po akong boses. Baka wala akong lalaban kang mag-isa. Sagot ni Mariel habang kinukuha ang maliit na silver na USB mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Lorna. Pero hindi ka nag-iisa. Nasa akin ang lahat ng kopya ng mga peking kontrata nila. Kailangan ko lang ng isang taong makakapagpatunay ng orihinal na daloy ng pera. Kailangan ko ang tapang mo, Lorna. Natigilan si Lorna, nakatingin sa USB na tila ba isa itong himala. Pero paano po ninyo magagawa iyon? Kayo po ay asawa lang ni Sir Enzo. Isang malamig at pambihirang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariel. Sila ang nagsabi niyan, pero hindi nila alam kung sino talaga ang kinalaban nila. Tulungan mo ako at ipinapangako ko sa buhay ko, walang mangyayaring masama sa pamilya mo. I will protect you and your daughter's future. Nakita ni Mariel ang unti-unting pagbabago sa mga mata ni Lorna. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang desperadong pag-asa. Tumango ang accountant at sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtitiwala. Bago pa man sila makapag-usap ng karagdagang detalye, nakarinig sila ng mga yapak mula sa pasilyo. Tumayo si Mariel, sinabihan si Lorna na itago ang liham
at magpanggap na walang nangyari. Paglabas ni Mariel mula sa fire exit patungo sa main hallway, saktong nakasalubong niya si Selena. Ang babae ay nakahalukip-kip, ang mga kilay ay nakataas, at ang tingin ay tila sinusukat ang bawat galaw niya. Anong ginagawa mo rito sa banda ng accounting, Mariel? Akala ko ba ay magdadala ka lang ng damit ni Enzo? Tanong ni Selena, ang boses ay puno ng mapanganib na hinala. Naligaw lang ako, Selena. Alam mo naman hindi ako sanay sa ganitong kalalaking gusali. Hinahanap ko sana ang washroom, kalmadong sagot ni Mariel, hindi umiiwas ng tingin. Humakbang palapit si Selena hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga balikat. Ibinaba ng babae ang kanyang boses, isang bulong na tila kagat ng isang ahas. Huwag kang masyadong pakialamera, Mariel. The corporate world is a dangerous place for a clueless housewife. Baka hindi lang ang cellphone mo ang mabasag sa susunod na magkamali ka ng pupuntahan. Baka pati ang buhay ng mga natitirang taong nagmamalasakit sa iyo ay sumunod din. Nanlamig ang sikmura ni Mariel. Alam ni Selena ang tungkol sa cellphone. Ibig sabihin mas malalim ang koneksyon nito sa mga galaw ni Enzo kaysa sa inaakala niya. Tinitigan niya si Selena, ang kanyang puso ay nag-aapoy, ngunit ang kanyang panlabas ay naging kasing tigas ng yelo. Salamat sa babala, Selena. Mag-iingat na ako sa mga lalakaran ko. Baka kasi may mga ahas na hindi ko napapansin. Nilampasan niya si Selena at naglakad palayo. Ngunit habang naglalakad siya, isang tanong ang patuloy na umuugong sa isipan ni Mariel. Kung kaya nilang ipapatay si Nanay Rosa sa pamamagitan ng stress at kaya nilang sirain ang buhay ni Lorna, gaano kabilis nila malalaman ang plano niya kasama si Rafael bago pa man niya maisakatuparan ang huling ganti. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng opisina ni Rafael ay tila mga luhang hindi na mailabas ni Mariel mula sa kanyang mga mata. Sa loob ng silid na iyon, ang amoy ng lumang libro at mainit na kape ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng sarili niyang tahanan. Ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang marahang paglipat ng mga pahina ng dokumento. Dito sa piling ng lalaking ito, hindi kailangang magpanggap ni Mariel. Hindi niya kailangang isuot ang maskara ng isang walang alam na asawa. Kailangan mong magpahinga, Mariel. Kanina ka pa nakatitig sa mga audit trail na yan. Your eyes are getting heavy, malumanay na puna ni Rafael. Nakaupo ito sa tapat niya, ang suot na salamin ay bahagyang nakababa sa ilong at ang mga manggas ng polo nito ay nakatupi hanggang siko. Ipinatong ni Mariel ang kanyang noo sa kanyang mga palad. Hindi ako pwedeng huminto, Rafael. Ang sabi mo bukas na ang huling pirmahan. Bawat oras na lumilipas, mas lalong nalalagay sa panganib ang mga pamilyang umaasa sa atin. At si Nanay Rosa, nasa ICU pa rin siya lumalaban para sa hininga niya, habang ang asawa ko ay naglulustay ng pera ng kumpanya para sa mga luho nila ni Selena. Tumayo si Rafael at lumapit sa kanya, dala ang isang baso ng mainit na tubig. Enzo is a master of manipulation, but he is also reckless because of his pride. Ang galit mo, Mariel, huwag mong hayaang kainin ka nito. Gamitin mo itong lakas, pero huwag mong hahayaang ubusin nito ang iyong pagkatao. Nag-angat ng tingin si Mariel. Bakit mo ba ginagawa ito, Rafael? You're risking your career by going against the current CEO of Villarreal Real Estate. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Sandaling natahimik si Rafael. Ang kanyang mga mata ay lumalim, tila may mga salitang nais kumawala, ngunit pinipigilan ng katuwiran. I promised your father I would look after you. Pero higit doon, Mariel. I've seen you endure the unendurable. Hindi deserve ng isang babaeng katulad mo ang tratuhin bilang anino. I'm doing this because for the first time in 5 years, I want to see the real Mariel Dalisay stand tall again. Ramdam ni Mariel ang isang pambihirang init na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang nagbabagang galit na nararamdaman niya para kay Enzo, kundi isang uri ng kapanatagan na tila isang yakap sa gitna ng unos. Tumayo si Mariel upang kunin ang isa pang folder sa mataas na shelf sa likod ni Rafael. Sa kanyang pagmamadali, at dahil na rin sa labis na pagkapagod, hindi niya napansin ang dulo ng carpet na bahagyang nakatupi. Nawalan siya ng balanse at muntik nang sumubsob ang kanyang mukha sa sahig. Mariel, sa isang mabilis na galaw agad siyang nasalo ni Rafael. Ang malakas na braso ng lalaki ay bumalot sa kanyang likuran, habang ang isa namang kamay nito ay sumuporta sa kanyang siko. Nararamdaman ni Mariel ang matigas na dibdib ni Rafael laban sa kanyang balikat at ang init ng hininga nito sa kanyang sentido. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang segundo.
Ang mundo sa labas ay tila tumigil sa pag-inog. Maririnig ni Mariel ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso, na tila sumasabay sa malalim at kalmadong paghinga ni Rafael. Amoy peppermint at mamahaling sabon ang lalaki, isang amoy na nagpapadama sa kanya ng kaligtasan. Walang mali siya, walang pilit na pagnanasa, kundi isang puro at tapat na pag-aalaga. Dahan-dahang iniangat ni Mariel ang kanyang paningin. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay sapat na upang makita niya ang bawat kislap ng pag-aalala sa mga mata ni Rafael. Sa sandaling iyon, tila may isang kuryenteng dumaloy sa kanilang pagitan, isang ugnayang hindi kailanman mababayaran ng anumang yaman. Ayos ka lang ba, bulong ni Rafael, ang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Mariel. Hindi nito binitawan ang pagkakahawak sa kanyang likuran, tila sinisigurong matibay na muli ang kanyang pagkakatayo. Oo. Pasensya na, medyo nahilo lang ako, sagot ni Mariel, hindi niya magawang alisin ang kanyang paningin sa mga mata ni Rafael. Dahan-dahang bumitaw si Rafael, ngunit ang init ng kanyang mga kamay ay tila nanatili pa rin sa balat ni Mariel. Magpahinga ka muna rito sa sofa. I'll finish checking the last set of accounts. Bago pa man makasagot si Mariel ang katahimikan ng gabi, ay binasag ng malakas na pag-vibrate ng isang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang bagong phone na ibinigay ni Rafael sa kanya para sa kanyang seguridad. Nang tignan ni Mariel ang screen, ang pangalan ni Enzo ang lumabas. Ang kanyang katawan ay agad na nanigas. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng pamilyar na bigat sa sikmura. Sinagot niya ang tawag, pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Hello Enzo? Mariel, nasaan ka ba? Kanina pa ako tumatawag sa landline sa bahay, pero walang sumasagot. I'm so stressed out with this. The Lisay launching tomorrow and the house is empty. Bakit wala pang pagkain sa mesa? Bakit wala ka para ayusin ang mga gamit ko? Ang boses ni Enzo ay puno ng galit at manipulasyon, ang tipikal na tono nito kapag gusto nitong iparamdam kay Mariel na wala siyang kwentang asawa. Nasa labas ako, Enzo. May binili lang ako para kay Nanay Rosa, malamig na sagot ni Mariel habang nakatingin kay Rafael na ngayon ay matalim na nakikinig. Wala akong pakialam sa matandang iyon. Bumalik ka na rito ngayon din. I need you to massage my shoulders and listen to me. Masyadong maraming pressure sa opisina at kailangan ko ng mag-aasikaso sa akin. Don't make me repeat myself, Mariel. Umuwi ka na, baka makalimutan kong anibersaryo pa natin bukas. Nanginig ang kamay ni Mariel sa hawak na telepono. Ang anibersaryong tinutukoy ni Enzo ay ang araw din kung kailan plano nitong tuluyang nakawin ang Dalisay Holdings. Uuwi na ako, Enzo, maikling sagot ni Mariel bago pinatay ang tawag. Tumingin siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon ngunit may bahid ng takot. Kailangan ko nang bumalik. Baka maghinala siya. Tumango si Rafael, kinuha ang kanyang coat upang ihatid si Mariel. Be careful, Mariel. Tomorrow is the day. Huwag kang papadala sa mga salita niya. Tandaan mo, hindi ka na nag-iisa. Habang naglalakad si Mariel patungo sa sasakyan, sa gitna ng ambon, isang mensahe ang pumasok sa kanyang phone mula sa isang hindi kilalang numero. I know where you are and I know who you're with. Hindi lang si Nanay Rosa ang mawawala ng hininga kapag itinuloy mo ito. Huminto si Mariel sa gitna ng daan. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging kasing talim ng yelo. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Si Selena ba o may iba pang mas malalim na kalaban na nagmamasid sa bawat galaw niya sa dilim? Ang malamig na hangin na sumalubong kay Mariel pagpasok ng kanilang mansyon ay tila isang babala ng isang paparating na bagyo. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng galit na mga sigaw ni Enzo dahil sa kanyang pagkaantala, ngunit sa halip isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan. Sa gitna ng maluwang na sala nakatayo si Enzo. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk na bathrobe, may hawak na kopita ng red wine at may malapad na ngiti sa labi. Sa ibabaw ng glass table sa kanyang harapan ay nakapatong ang isang malaki at eleganteng itim na kahon na may nakataling gintong laso. Nandito na pala ang aking magandang asawa, malambing na bati ni Enzo. Ang boses ay tila pulot na may halong lason. Lumapit siya kay Mariel at hinalikan ito sa noo, isang halik na nagdulot ng kilabot sa buong katawan ng dalaga. Pinilit ni Mariel na huwag umatras. Pinanatili niya ang maamo at masunuring ekspresyon sa kanyang mukha, kahit na sa loob niya ay umaalingaw pa rin ang banta ng hindi kilalang mensahero sa kanyang telepono. Pasensya na kung ginabi ako, Enzo. Medyo na traffic lang. It's fine, sweetheart.
Alam ko namang pagod ka rin sa pag-aasikaso sa matandang iyon sa ospital, sagot ni Enzo. Walang bakas ng pag-aalala para kay Nanay Rosa, kundi isang mapanuksong pangunawa. Ibinaba niya ang kanyang kopita at inakay si Mariel patungo sa itim na kahon. I have a surprise for you. Buksan mo. Nanginginig ang mga daliri ni Mariel habang kinakalag ang gintong laso. Pag-angat niya ng takip, tumambad sa kanya ang isang napakaganda at kumikinang na evening gown na kulay asul. Ito ang pinakamahal na damit na nakita niya sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Bukas ang pinakamalaking araw ng Villarreal Real Estate, Mariel. Ang formal na paglulunsad ng Project Silungan. Ipapakilala kita sa buong board of directors, sa mga investors, at sa media, paliwanag ni Enzo habang hinahaplos ang makinis na tela ng damit. Kailangan kong makita nila na nasa likod ko ang isang perpekto at sumusuportang asawa. I want you to look like a queen beside the new king of the Dalisay Empire. Gusto kong makita nila na ang lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya natin. Isang mapait na ngiti ang pilit na iginuhit ni Mariel sa kanyang mga labi. Gaslighting. Paulit-ulit na pagbabaluktot ng katotohanan hanggang sa magmukha siyang anghel sa sarili niyang kasinungalingan. Sa paningin ni Enzo, ang mamahaling damit na ito ay hindi isang regalo ng pag-ibig, kundi isang uniforme ng pagpapanggap. Isa siyang papet na kailangang damitan ng maayos para sa huling pagtatanghal ng kanyang asawa bago siya tuluyang itapon. Hinawakan ni Mariel ang tela. Sa kanyang pakiramdam, hindi ito isang damit kundi isang marangyang kabaong na sadyang ginawa para sa kanyang pagkatao. Ngunit tiningala niya si Enzo at ipinakita ang mga luhang sadyang inipon niya sa gilid ng kanyang mga mata. Napakaganda nito, Enzo. Maraming salamat. Susuotin ko ito bukas para ipagmalaki ka. Tuwang-tuwa si Enzo sa naging reaksyon ni Mariel. Hinatak niya ang asawa patungo sa hapagkainan kung saan nakahanda na ang isang masaganang hapunan na ipinadeliver pa mula sa isang sikat na restaurant. Ito ang kanilang huling hapunan. Ang katahimikan bago ang tuluyang pagkawasak ng kanilang huwad na kaharian. Habang kumakain, walang humpay sa pagsasalita si Enzo tungkol sa kanyang mga plano sa kung paano niya lilinisin ang mga account bukas ng umaga pagkatapos ng launch at kung paano siya magiging ganap na tagapamahala ng lahat ng yaman ng mga Dalisay. Pinagmamasdan lamang siya ni Mariel. Tinitingnan niya ang bibig ni Enzo na ngumunguya ng mamahaling karne habang iniisip ang mga pamilyang mawawalan ng bahay at si Nanay Rosa na nakikipaglaban kay kamatayan dahil sa kasakiman ng lalaking nasa harapan niya. Nang magsasalin na sana si Mariel ng isa pang baso ng wine para sa kanyang asawa, ang atensyon nilang dalawa ay nakuha ng marahang pag-ubo ng kanilang gwardya na nakatayo malapit sa pintuan ng pasilyo. Pasensya na po sa istorbo, Sir Enzo, magalang na wika ng gwardya. Lumapit ito, dala ang isang manipis at itim na sobre. May nag-iwan po nito sa main gate natin kanina lang. Walang pangalan kung kanino galing pero mahigpit po ang bilin na kailangan ninyong mabasa agad-agad. Urgent daw po. Kumunot ang noo ni Enzo. Ibinaba niya ang kanyang tinidor at inabot ang sobre. Walang selyo, walang pangalan ng kumpanya. Isa lamang itong simpleng itim na papel. Pinanood ni Mariel ang bawat galaw ni Enzo habang pinupunit nito ang gilid ng sobre. Inilabas ng asawa ang isang maliit na puting papel mula sa loob. Sa unang segundo, kalmado lamang ang mukha ni Enzo. Ngunit sa paglipas ng mga sandali, nakita ni Mariel ang unti-unting pagbabago ng kulay sa mukha nito. Ang mayabang na ngiti ay biglang natunaw na palitan ng panginginig ng kanyang mga panga. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila gustong pumutok sa matinding tensyon. Dahan-dahang ibinaba ni Enzo ang papel sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pag-asa at ambisyon ay unti-unting umangat upang salubungin ang mga mata ni Mariel. Isang malamig, madilim at mapanganib na titig ang ipinukol niya sa kanyang asawa. Sa ibabaw ng puting papel, malinaw na nakasulat sa pulang tinta ang 5 salitang magpapabago sa ihip ng hangin. Alam ng asawa mo ang lahat. Natahimik ang buong paligid. Naririnig ni Mariel ang sarili niyang paghinga habang ang mga mata ni Enzo ay pilit na binabasa kung may nakatagong demonyo sa likod ng maamong mukha ng kanyang asawa. Sino ang nagpadala ng sulat? Ito ba ay ang parehong taong nagbanta kay Mariel kanina? O ito ba ay simula na ng patalikod na pagtatraidor ni Selena bago pa man makuha ni Enzo ang buong kapangyarihan?
Ang katahimikan sa loob ng hapagkainan ay tila naging isang makapal na pader na pumipigil sa hininga ni Mariel. Tinitigan siya ni Enzo, ang mga mata nito ay naghahanap ng anumang bakas ng pagtataksil sa kanyang maamong mukha. Ang papel sa ibabaw ng mesa ay tila isang sumpa na nagbabantang sumira sa perpektong ilusyon ng kanilang gabi. Anong alam mo, Mariel? Ang boses ni Enzo ay mababa at puno ng pagbabanta. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang anino ay tila lumamon sa liwanag ng buong silid. Ano ang mga pinaggagawa mo sa likod ko? Naramdaman ni Mariel ang malamig na pawis sa kanyang likuran, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng kahit anong takot. Ito na ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang kakayahang magpanggap. Kumurap siya ng ilang beses, pilit na pinupuno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Hindi kita maintindihan, Enzo. Anong alam ko sa alin? At kanino galing ang sulat na yan? Inosente at nanginginig ang kanyang boses, isang perpektong imitasyon ng isang walang kalaban-laban na may bahay. Walang pag-aalinlangang hinablot ni Enzo ang braso ni Mariel. Sapat ang higpit upang mag-iwan ng pulang marka sa kanyang makinis na balat. Huwag mo akong pinaglalaruan. Mariel, pumunta ka ba sa opisina ko nang hindi ko alam? Nangingialam ka ba sa mga papeles ko habang wala ako? Hinayaan ni Mariel na tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Mga luha ito ng labis na pagod ng matinding sakit para sa nangyari kay Nanay Rosa, ngunit sa paningin ni Enzo ito ay mga luha ng isang mahinang babaeng natatakot sa kanyang asawa. Nasa ospital ako buong araw, Enzo, nakikiusap sa mga doktor na gawin ang lahat para iligtas si Nanay Rosa. Dahil inatake siya sa puso, basag ang tinig na sumbat ni Mariel. Hinahayaan ang emosyon na umapaw sa tamang sukat. Wala akong ibang inisip kundi ang kalagayan niya at ang pag-uwi rito para pagsilbihan ka. Kung tingin mo ay may oras pa akong makialam sa negosyo mo na hindi ko naman maintindihan, sana sinabi mo na lang ng diretso kung gusto mo na akong palayasin. Ang matalim na pag-iyak ni Mariel ay tila naging malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na hinala ni Enzo. Binitawan ng lalaki ang braso niya, bakas ang labis na pagkairita sa mukha nito. Sa isip ni Enzo, ang babaeng umiiyak sa harap niya ay masyadong mababaw at mahina upang makabuo ng isang komplikadong plano. Ang kanyang kayabangan ang bumulag sa kanya sa katotohanan. Kinuha ni Enzo ang papel at marahas itong nilukot bago itinapon sa gilid. Stop crying, nakakairita ang boses mo. Baka may mga kalaban lang ako sa board of directors na gustong sirain ang araw ko bukas. O baka naman sinusubukan ako ni Selena. Just shut up and go to sleep. Wala akong mapapala sa pakikipag-usap sa isang iyakin. Umalis si Enzo at pabagsak na isinara ang pinto ng kanyang opisina. Naiwang nakatayo si Mariel sa gitna ng sala, pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang kalungkutan sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. May ibang nakakaalam ng kanyang plano. Kung hindi si Selena, sino ang may motibong sirain ang balanse sa pagitan nilang mag-asawa? Ang misteryong ito ay nananatiling nakabitin sa hangin, ngunit wala na siyang oras upang alamin ang sagot. Ang mahalaga ay nakalusot siya sa unang pagsubok. Kinaumagahan, binalot ng marangyang asul na tela ang katawan ni Mariel. Ang gown na ibinigay ni Enzo ay perpektong nakalapat sa kanyang kurba at ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng estilo. Sa harap ng malaking salamin, hindi siya mukhang isang alipin. Mukha siyang isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Pumasok si Enzo sa kwarto, nakasuot ng isang pasadyang suit na gawa pa sa Europa. Ngunit sa likod ng mamahaling pananamit, mapapansin ang panginginig ng mga kamay nito habang nagbabasa ng mga mensahe sa kanyang cellphone. Ang sumpong ng pagdududa mula kagabi ay halatang hindi pa tuluyang nawawala sa sistema ng lalaki. Lumapit si Mariel at malumanay na inalis ang telepono mula sa mga kamay ng kanyang asawa. Ipinatong niya ito sa mesa at nagsimulang ayusin ang kurbata ni Enzo. You look perfect, Enzo, malambing na bulong ni Mariel habang pinapagpag ang kaunting alikabok sa balikat ng lalaki. Ang kanyang mga kamay ay payapa at banayad sa lungat sa mabilis na pagtibok ng puso ng asawa. Gagawin kitang pinaka-proud na lalaki ngayon. I'm so proud of you. Tiningnan siya ni Enzo, ang mga mata nito ay naghanap muli ng kasinungalingan, ngunit wala itong nakita, kundi ang perpektong maskara ng isang debotong asawa. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Hindi niya alam na ang mga kamay na nag-aayos ng kanyang kurbata
ay ang parehong mga kamay na magbibigti sa kanyang ambisyon. Nang dumating sila sa Grand Ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati, sinalubong agad sila ng kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng media. Ang buong bulwagan ay napupuno ng mga kilalang tao, sa lipunan mga politiko, at mga mamumuhunan. Sa dulo ng red carpet nakatayo si Selena suot ang isang mapang-akit na pulang damit, nag-aabang tila isang ahas na naghihintay sa kanyang biktima. Mahigpit na hinawakan ni Enzo ang baywang ni Mariel hindi bilang pagpapakita ng pagmamahal, kundi tila isang babala na huwag siyang gagawa ng kahit anong pagkakamali sa harap ng publiko. Ngumiti si Mariel sa mga kamera hawak ang braso ng lalaking sisirain niya sa loob lamang ng ilang minuto. Habang nag-aayos ang lahat para sa formal na programa, iginala ni Mariel ang kanyang paningin sa paligid. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Si Rafael nakasuot ng formal na kasuotan, hawak ang isang itim na briefcase. Tumango ito ng bahagya isang tahimik na hudyat na handa na ang lahat ng ebidensya at ang mga kapulisan ay nag-aabang na sa labas. Umalingaw ang boses ng tagapagdaloy ng programa, tinatawag ang pangalan ni Enzo Villarreal upang umakyat sa entablado para sa pinakamahalagang presentasyon ng gabi. Binitawan ni Enzo ang baywang ni Mariel at naglakad patungo sa gitna ng ilaw, punong-puno ng kayabangan at tiwala sa sarili. Lumapit si Selena kay Mariel habang pareho silang nanonood sa entablado. Enjoy the view, Mariel, dahil pagkatapos ng gabing ito, tuluyan na kaming lalayo sa iyo ni Enzo. You will be nothing but a forgotten memory, bulong ni Selena puno ng lason at pagmamalaki. Hindi lumingon si Mariel. Nananatili ang kanyang paningin sa asawang ngayon ay kumukuha na ng mikropono upang simulan ang kanyang talumpati. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ng tunay na tagapagmana ng dalisay. Tingnan natin, Selena, pabulong na sagot ni Mariel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang simoy ng kamatayan. Tingnan natin kung sino ang tuluyang makakalimutan. Sa pag-ilaw ng malaking screen sa likuran ni Enzo, ang maskara ng lahat ay tuluyan ng mahuhulog. Ang malakas at paulit-ulit na pagpalakpak ng mga panauhin ay tila isang alon ng tagumpay na yumayakap kay Enzo. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono na tila isang setro ng kanyang huwad na kaharian. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok lamang sa kanya, nagbibigay kinang sa kanyang mamahaling suit at sa kanyang perpektong ngiti. Sa ibaba ang buong alta sosyedad, mga politiko at mga mamumuhunan ay nakatingala sa kanya, isang Diyos na sinasamba sa templo ng pera at kapangyarihan. Tonight we are not just launching a housing project. We are building the future of the Dalisay legacy, panimula ni Enzo. Ang boses niya ay umaalingaw sa buong Grand Ballroom, puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Project Silungan is a testament to our commitment to the poor. We will provide them homes, dignity, and a future they can be proud of. Dahil sa Villarreal Real Estate, naniniwala kami na ang yaman ay dapat ibinabahagi sa mga nangangailangan. Sa isang madilim na sulok malapit sa backstage, nakatayo si Mariel. Bawat salita ng pagpapanggap na lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila asidong sumusunog sa hangin. Ang pagbanggit nito sa pangalan ng kanyang ama at ang paggamit sa mga mahihirap kabilang na si Nanay Rosa upang pagtakpan ang kanyang kasakiman ay nagpatibay sa desisyon ni Mariel. Tumingin siya sa dulo ng bulwagan kung saan nakatayo si Rafael. Isang banayad na pagtango ng abogado ang hudyat na hinihintay niya. Oras na. Now let me show you the magnificent blueprint of Project Silungan, pagpapatuloy ni Enzo habang itinataas ang kanyang kamay patungo sa dambuhalang screen sa kanyang likuran. Isang empleyado ang nagbago ng slide presentation. Ngunit sa halip na ang makukulay na disenyo ng mga bahay at parke ang lumabas, isang itim na background ang bumalot sa screen. Ilang segundo ang dumaan at isang pamilyar na boses ng lalaki at babae ang umalingaw sa mga speaker ng buong ballroom, mga boses na nagmumula sa isang lihim na audio recording. Konting tiis na lang, Selena. Isang pirma na lang mula sa hangal na babaeng iyon at magiging atin na ang lahat. You know I can't stand her anymore. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga ngiti ng mga panauhin ay unti-unting natunaw na palitan ng pagkalito at pagkabigla. Sa entablado nanigas si Enzo. Ang kanyang kamay na hawak ang mikropono ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mukha na kanina ay namumula sa kayabangan ay mabilis na pinagkaitan ng dugo. Nagpatuloy ang pagplay ng audio, malakas at malinaw, inaabot ang bawat sulok ng silid. Dalisay Holdings will officially become a shell for our private accounts.
Gagamitin natin ang forged signature na ginawa natin. Ang boses ni Selena ay malinaw na maririnig puno ng pagkasabik at mali siya. Sa ibaba ng entablado, nakita ni Mariel kung paano umurong ng isang hakbang si Selena. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa matinding gulat at takot. Ang mga taong nakapaligid sa babae ay nagsimulang lumayo, tila ba isa itong may nakakahawang sakit. Ang mga mamumuhunan ay nag-umpisang magbulungan ng iba ay galit na kinukuha ang kanilang mga telepono upang kontakin ang kanilang mga abogado. Sa screen sunod-sunod na lumabas ang mga larawan ng mga orihinal na dokumento na palihim na kinunan ni Mariel. Ang mga pekeng kontrata ang listahan ng mga offshore bank accounts ni Enzo at Selena at ang liham ng pagbabanta kay Lorna. Ang lahat ng dumi panloloko at pagnanakaw ay malinaw na nakapaskil sa harap ng mga taong inaasahan nilang maloloko nila. Turn it off! Patayin niyo yan, sigaw ni Enzo, ang boses ay nanginginig sa matinding panic. Pilit niyang sinisira ang mikropono ngunit nakapatay na ito. Lumingon siya sa control room sa itaas. Marahas na ikinakaway ang kanyang mga braso. I said, shut the damn screen down, this is a sabotage. Magapiking ebidensya ito ngunit walang sumusunod sa kanya. Ang mga teknisyan na binayaran ni Rafael ay nananatiling nakatayo sa kanilang mga pwesto, hinahayaang matapos ang presentasyon ng katotohanan. Ito ang sandaling hinihintay ni Mariel. Ang pagmasdan ang pagguho ng perpektong mundo ni Enzo. Ang tingnan kung paano namumutla ang lalaking umalipusta sa kanya, kung paano manginig ang mga tuhod nito sa harap ng publikong dati, ay sumasamba sa kanya. Wala nang pader ng kasinungalingan na makakapagtago sa kanila. Wala nang maskara na makakatakip sa kanilang pagkabulok. Sa gitna ng magulong pag-uusap at matatalim na tingin ng mga tao, napaluhod si Enzo, tuluyan ng inabandona ng kanyang kumpiyansa. Tumingala siya, ang mga mata ay puno ng puot at desperasyon habang hinahanap ang taong sumira sa kanyang buhay. Sino ang gumawa nito? Umaling-aungaw ang pilit na sigaw ni Enzo. Ang kanyang boses ay naging pause at basag sa matinding galit. Sino ang may kagagawan nito? Ang mga ilaw sa entablado ay biglang namatay at isang solong spotlight ang bumuhay sa kadiliman, nakatutok hindi kay Enzo, kundi sa malaking pinto ng ballroom na dahan-dahang bumubukas, naghihintay sa pagpasok ng kaisa-isang taong may karapatang sumagot sa kanyang katanungan. Ang marahang pag-usad ng mabibigat na kahoy na pinto ng ballroom ay nakatawag ng pansin sa lahat. Sa ilalim ng kaisa-isang spotlight na pumunit sa kadiliman ng silid, isang pamilyar na bulto ang lumitaw. Ang mga hakbang na minsan ay mabilis at nakayuko upang pagsilbihan ang kanyang asawa ngayon ay kalmado at puno ng nakakatakot na awtoridad. Suot ni Mariel ang asul na gown na ibinigay ni Enzo kagabi. Inakala ng kanyang asawa na ang damit na ito ay magsisilbing uniforme ng isang sunod-sunuran at walang boses na papet. Ngunit sa gabing ito, ang kumikinang na tela ay tila naging baluti ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang ninakaw na kaharian. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang hustisyang matagal nang naantala. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Attorney Rafael Ilagan. Ang mukha ay seryoso at hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng huling hatol. Nagsimulang magbulungan ang mga panauhin. Nakilala nila ang mukha ng babae bilang ang tahimik na asawa ng CEO, ngunit ang hangin na nakapaligid sa kanya ngayon ay bago at hindi maikakaila ang kapangyarihan. Pag-akyat ni Mariel sa entablado, ang mga tuhod ni Enzo ay tila nawala ng buto. Nanginginig siyang umatras, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at pagkasindak. Mariel, anong ginagawa mo rito? Bumaba ka dyan, you are ruining everything, pilit na bulong ni Enzo, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Sinubukan niyang hawakan ang braso ng asawa upang kaladkarin ito paalis, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, mabilis siyang hinarangan ni Rafael. Lumapit si Rafael sa mikropono na nasa gitna ng entablado. Ang kanyang tinig ay dumagundong sa buong bulwagan, malinaw at hindi matitinag. Ladies and gentlemen, para sa kaalaman ng lahat, ang mga dokumento at recording na inyong nakita ay isusumite ngayong gabi sa awtoridad. At bilang tagapangalaga ng Master Deed ng Dalisay Holdings, formal kong ipinapakilala sa inyo ang kaisa-isang tagapagmana at tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang ito, Madam Mariel Dalisay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom bago ito sumabog sa mas malalakas na singhap at usapan ng mga tao.
Nanigas si Enzo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Pilit niyang iniling ang kanyang ulo, pilit na itinatanggi ang katotohanang sumasampal sa kanyang mukha. Hindi, hindi totoo yan, isa siyang ampon. Wala siyang alam sa negosyo. Isa lang siyang tangang asawa na nagluluto sa kusina ko. Isang malamig at perpektong ngiti ang iginuhit ni Mariel sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumapit kay Enzo, ang bawat hakbang niya ay tila pagpukpok ng martilyo sa kabaong ng lalaki. Tinitigan niya ito sa mga mata hindi na mula sa ibaba, kundi mula sa rurok ng kapangyarihang matagal niyang itinago. Ang kaisa-isang tanga rito ay ikaw, Enzo Calmado, ngunit matalim na wika ni Mariel. Sapat lang ang lakas upang marinig ng mga nasa unahan. Inakala mong ang pananahimik ko ay kahinaan. Inakala mong ang hindi ko pag-imik habang niloloko niyo ako ni Selena ay pagiging mangmang. You underestimated me because I chose to love you. Ginamit mo ang pangalan ko para magnakaw, ginamit mo ang tiwala ng mga inosenteng tao tulad ni Nanay Rosa at sinira mo ang iniwan ng ama ko. Sa ibaba ng entablado, pilit na sumiksik si Selena palabas ng pintuan ng kanyang mukha ay puno ng takot. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarangan siya ng mga gwardya ng hotel na naatasan na ni Rafael kanina pa. Muling ibinalik ni Mariel ang tingin sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang gintong singsing na naging kadena niya sa loob ng 5 taon ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang hinila ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang maliit na bilog ng ginto ay dumampi sa makintab na sahig ng entablado, gumulong ng bahagya bago tuluyang huminto at nawalan ng kinang sa paanan ni Enzo. Ang kilos na iyon ay isang pinal na tuldok sa kanilang sumpang tinawag na kasal. The show is over, Enzo, at wala na akong puwang sa entablado ng mga sinungaling, huling pahayag ni Mariel. Mula sa labas ng hotel, ang matingkad at nag-aapurang wangwang ng mga sasakyan ng pulisya ay pumunit sa gabi, pabilis ng pabilis papalapit sa gusali. Ang mga unipormadong awtoridad ay magkakasunod na pumasok sa malaking pinto ng ballroom, hawak ang mga warrant of arrest na nilagdaanan ng hukom kanina pang hapon. Ang kumikislap na pula at asul na ilaw mula sa labas ay sumalamin sa mga bintana, nagbabadya ng isang mahaba at madilim na gabi para sa huwad na hari at sa kanyang sakim na reyna. Ang amoy ng kalawang at alimuom ng sementong pader sa loob ng presinto ay tila mga anino ng kasalanang hindi na mabubura. Nakaupo si Mariel sa isang malamig na silyang bakal sa visitors area. Hinihintay ang lalaking minsan niyang ginawang sentro ng kanyang mundo. Ang matigas na pagkiskis ng bakal na pinto mula sa kabilang pasilyo ay naghudyat ng pagdating ng bilanggo. Kasunod nito ay ang mabibigat at tila kinakaladkad na mga hakbang na papalapit sa kanyang pwesto. Lumitaw si Enzo mula sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang mamahaling suit na gawa sa Europa, wala na ang maayos na buhok at ang pabangong umaakit ng atensyon. Ang suot niya ngayon ay isang kupas at kulay kahel na uniforme, ang kanyang mukha ay mabalahibo at ang mga mata niya na dati punong-puno ng kayabangan ay lumulubog ngayon sa labis na desperasyon. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na inaabot ang teleponong nagdudugtong sa kanilang mga boses. Kinuha rin ni Mariel ang telepono sa kanyang gilid. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila isang lawa na hindi na kayang gambalain ng anumang bagyo. Mariel, alam kong nandyan ka dahil mahal mo pa ako panimula ni Enzo. Ang boses ay basag at puno ng pakiusap, pilit na ginagamit ang natitirang taktika ng manipulasyon. Please bawiin mo ang mga kaso. I was blinded by ambition but I can change. Asawa mo pa rin ako. Tayo pa rin hanggang sa huli, di ba? Tinitigan siya ni Mariel. Sa nakalipas na 5 taon, ang mga salitang ito ang palaging nagpapalambot sa kanyang puso, nagbibigay ng huwad na pag-asa. Ngunit ngayon ang naririnig lamang niya ay ang halinghing ng isang duwag na natatakot sa sarili nitong karma. Pumunta ako rito hindi upang makipagbalikan, Enzo. Malamig at tuwirang sagot ni Mariel. Bawat salita ay may diin at katiyakan. Pumunta ako rito upang ibigay ang huling bagay na hindi mo kailanman ibinigay sa akin, ang kalinawan. Hindi ko na kailangang ibigay ang patawad ko dahil para sa akin, wala ka ng halaga. Napalunok si Enzo, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang unti-unting napagtatanto na ang babaeng nasa harap niya
ay hindi na ang aninong nakagapos sa kanyang mga kamay. Wala kang utang na loob, kung hindi dahil sa akin hindi lalago ang kumpanyang iyan. Sigaw nito ang pakiusap ay mabilis na napalitan ng puot dahil sa nasugatang ego. Ang Dalisay Holdings ay lumago dahil sa pawis ng ama ko. At sa mga manggagawang inalipusta mo kalmadong ganti ni Mariel, hindi man lang kumurap. Nga pala gusto kong malaman mo na lumaban si Nanay Rosa. Nakaligtas siya sa atake. At ang unang-unang proyektong gagawin ng Dalisay Holdings, bukas gamit ang mga pera at ari-arian na binawi ng korte mula sa iyo, ay ang pagpapaganda ng bahay niya at ng buong komunidad na binalak mong gibain. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na tumapos sa natitirang kayabangan ni Enzo. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad habang nagsimulang humagulgol ng malakas, ngunit ang pag-iyak niya ay hindi na umabot sa puso ni Mariel. Dahan-dahang ibinaba ni Mariel ang telepono sa lalagyan nito. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at tinalikuran ang lalaking patuloy na sumisigaw sa likod ng makapal na salamin. Ang pagbagsak ng kaharian ni Enzo ay ganap na at siya ang maiiwan upang mabulok sa mga guho nito. Paglabas ni Mariel mula sa presinto, sinalubong siya ng mainit na sinag ng araw ng umaga. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hanging malaya mula sa usok ng kasinungalingan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang kalayaan. Habang naglalakad siya pababa ng hagdanan ng gusali, napansin niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada. Nakasandal sa pinto ng kotse ang isang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo, hawak ang isang tasa ng kape, at may payapang ngiti sa mga labi. Si Rafael. Sa gitna ng magulong kalye, nagtama ang kanilang mga paningin. Tila may isang hindi nakikitang tulay na nag-uugnay sa kanilang dalawa, isang tahimik na pangako ng kapanatagan. Handa na kaya si Mariel na muling buksan ang kanyang puso matapos itong mawasak ng lubusan? Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang bagong pag-asa, mas maliwanag at mas malinis kaysa sa mga nagdaang taon ng kadiliman. Sa gitna ng San Jose District, wala na ang amoy ng takot at ang banta ng demolisyon. Sa halip, ang hangin ay napupuno ng halimuyak ng bagong semento at ang masiglang tunog ng mga martilyo na bumabaon sa matitibay na kahoy. Nakatayo si Mariel sa tapat ng bagong tayong pundasyon ng bahay ni Nanay Rosa. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at tila laging humihingi ng paumanhin sa mundo. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Sa kanyang tabi, nakaupo sa isang maayos na wheelchair si Nanay Rosa na may suot na makulay na duster at isang malapad na ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Anak, parang panaginip lang ang lahat ng ito, mahinang wika ni Nanay Rosa habang pinagmamasdan ang mga trabahador na masayang gumagawa. Akala ko sa kalsada na ako mamamatay. Pero tignan mo, binigyan mo kami ng tunay na masisilungan. Hinawakan ni Mariel ang kulubot ngunit mainit na kamay ng matanda. Hindi ito panaginip, Nanay. Ito ang nararapat sa inyo. At hindi lang ito bahay. Ito ay simbolo na ang bawat pamilyang niloko ni Enzo ay may puwang muli sa ilalim ng pangalang Dalisay. Ipinangako ko sa ama ko na itutuwid ko ang lahat, at ito na ang simula. Ang bawat pamilyang biktima ng Project Silungan ay binigyan ni Mariel ng kani-kanilang titulo ng lupa, hindi na bilang utang, kundi bilang bahagi ng restitusyon mula sa mga ari-ariang nabawi ng korte mula kay Enzo at Selena. Ang Dalisay Homes ay hindi lamang isang housing project. Ito ay isang komunidad ng hustisya. Isang marahang pag-ubo ang narinig ni Mariel mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Rafael na papalapit dala ang 2 tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay nananatiling banayad, ngunit may isang uri ng kislap doon na tila nagdiriwang kasabay ng tagumpay ni Mariel. Everything is going according to schedule, Chairperson Biro ni Rafael habang iniabot ang kape. Kinuha ni Mariel ang tasa, ang dulo ng kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Rafael. Ramdam niya ang pamilyar na kuryente, ang pamilyar na kapanatagan, na tila naging anchor niya sa gitna ng pinakamalakas na unos. Stop calling me that, Rafael. Alam mong para sa'yo ako lang si Mariel. Natahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ng paligid. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng mga hindi sinasabing pangako. Lumapit si Rafael ng bahagya sapat na upang maramdaman ni Mariel ang init ng katawan nito sa tabi niya. You did it, Mariel.
You fought a war and you came out stronger. Ano na ang susunod na plano mo, tanong ni Rafael? Ang boses ay puno ng kuryosidad at tila may hinihintay na kasagutan. Tumingala si Mariel sa malawak na asul na langit. Gusto ko munang matutunang mahalin ang sarili ko, Rafael. Sa loob ng 5 taon, nakalimutan ko kung sino si Mariel Dalisay dahil naging abala ako sa pagiging anino ng ibang tao. Gusto kong bumangon ng hindi natatakot at matulog ng walang bigat sa dibdib. Lumingon si Rafael sa kanya, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit puno ng pagmamahal. If you need someone to walk beside you while you find yourself again, hindi mo na kailangang maghanap pa. I've been waiting for 5 years, Mariel. I can wait for a lifetime. Ramdam ni Mariel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito ang sakit na naramdaman niya kay Enzo, kundi isang uri ng tamis na tila pagbukadkad ng isang bulaklak sa gitna ng taglamig. Namagitan sa kanila sa ilalim ng sikat ng araw isang sandali kung saan ang nakaraan ay tuluyan ng pinalaya at ang kinabukasan ay nagsisimulang sumilay. Dahan-dahang ipinatong ni Rafael ang kanyang kamay sa balikat ni Mariel, isang paghawak na puno ng proteksyon at respeto. Hindi lumayo si Mariel. Sa halip, bahagya niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa gitna ng maingay na konstruksyon at halakhak ng mga bata sa paligid na tagpuan, ni Mariel ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa loob ng isang gusali, kundi sa piling ng taong tunay na nakakakita sa kanya. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, alam ni Mariel na may isang huling bagay pa siyang kailangang harapin. Ang huling piraso ng kanyang nakaraan na kailangang ibaon ng tuluyan upang ang kanyang pagsilang muli ay maging ganap. Ano ang huling hakbang na ito bago niya tuluyang isara ang aklat ng Villarreal sa kanyang buhay? Lumipas ang 1 taon at ang bawat haplos ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay tila nagdadala ng mga bulong ng kapayapaan sa kaluluwa ni Mariel. Nakatayo siya sa beranda ng isang rest house na ipinangalan niya sa kanyang ama. Ang asul na karagatan sa kanyang harapan ay tila isang malawak na salamin na nagpapakita ng isang babaeng hindi na kailangang magtago sa anino ng sinuman. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang puot na dati ay tila nagbabagang uling sa kanyang puso, ay unti-unti nang naging abo at tinangay ng hangin. Hindi man niya masasabing ganap na niyang kinalimutan ang bawat latay ng kahapon, natutunan na niyang patawarin ang kanyang sarili sa pananatili sa isang maling pag-ibig. Ang pagpapatawad kay Enzo ay hindi nangangahulugang pagbabalik ng tiwala, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ng anino ng lalaki na diktahan ang kanyang bukas. Ang katahimikan ni Mariel ngayon ay hindi natanda ng pagkatalo, kundi ng isang tagumpay na hindi kailangang isigaw. Isang marahang yapak ang narinig niya sa likuran. Hindi siya lumingon dahil alam niya ang bawat ritmo ng hakbang na iyon. Ang amoy ng kape at ang pamilyar na bango ng peppermint ay lumapit sa kanya. Ang lalim na naman ng iniisip mo, Mariel, malambing na puna ni Rafael. Tumabi ito sa kanya, ang balikat nito ay bahagyang dumidikit sa kanya isang haplos na puno ng proteksyon. Ngumiti si Mariel at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula noong gabing basagin ni Enzo ang cellphone ko. Sino ang mag-aakala na sa guhong iyon may mas matatag palang pundasyon na mabubuo? Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay, pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang bawat kalyo sa kamay ni Rafael mula sa pagtatrabaho at ang bawat linya sa palad nito ay tila isang mapa ng katapatan. You found your voice, Mariel, and that voice gave hope to hundreds of families. Iyan ang pinakamagandang legasya na maiiwan mo. Sa malayo na tanaw ni Mariel, ang mga batang nagtatakbuhan sa tabing dagat, mga anak ng mga pamilyang dati ay pinagkaita ng tirahan na ngayon ay may sarili ng payapang komunidad sa ilalim ng Dalisay Holdings. Ang hustisya ay hindi lamang nakita sa likod ng rehas na kinapapaloban nina Enzo at Selena. Nakita ito sa bawat ngiti ng mga taong muling natutong mangarap. Natutunan ni Mariel na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto o sa taas ng mga gusali. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng dangal, ang lakas na tumayo para sa katotohanan, at ang dambuhalang biyaya ng pagkakaroon ng taong tatanggap sa iyo wasak ka man o buo. Humarap si Mariel kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Salamat, Rafael. Salamat sa paghihintay sa akin, sa dalampasigan hanggang sa matuto akong lumangoy muli. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa isang banayad na pagdampi ng kanilang mga noo, sapat na ang init ng sandaling iyon
upang burahin ang lamig ng nakaraan. Ang kwento ni Mariel Dalisay ay hindi nagtapos sa isang paghihiganti. Nagtapos ito sa isang marangal na pagsilang. Ang anino ay tuluyan ng naglaho dahil ngayon si Mariel na mismo ang nagsisilbing liwanag sa sarili niyang mundo.